Si Attorney Conti kung okay na po ang kanyang linya. Attorney? Hello, Attorney? Attorney? Magandang umaga. Ayan, Ayun, better, Magandang better, umaga better. sa mga Shokoy at Sirena na pumapasok sa trabaho at sa eskwela. Oh, so si Rena tayo today, Attorney Cristina Conti. Akala ko sa mga syunga. Shokoy, iba yung Shokoy sa syunga. Ikaw talaga. Ginagalit mo na naman sila. Oo. Okay, go Oh, ahead. ito na. Okay. Attorney Cristina Okay na ang Conti. sound. Ito po, hindi na cancel ang ating usapan, pero ang hiling nga po ng depensa nitong dating Pangulong Rodrigo Duterte, i-cancel muna yung confirmation of charges on September 23. Ano po yung magiging implications nito sa kaso ngayon at ano po ba yung tinatawag nila na dapat status conference muna? Sa proseso ng ICC, paano nyo po i-explain yan? Una, di umano kasi may impormasyon na hindi pa sila natanggap at merong impormasyon na late silang natanggap. So marami ito. Kaya hindi daw sila makapagpasya. At ang makikita lang natin dun sa redacted documents ay kumbaga dapat daw ay merong expert na tumingin dito sa impormasyon na ito. Kaya sabi nila, teka, what if sa status conference, parang housekeeping, yung parang, o teka, ano na ba ang itsura, ang lagay ng palitan ng impormasyon? O magkakaharap ito, prosecution, defense, at yung judges. At siguro doon pagpapasyahan kung may magpapalit bang deadline o kaya okay na ba? Pwede na bang ibigay ang impormasyon na ito? Papaano yung iba? Ganun yung status conference para bang housekeeping, Oo. harap-harap o ano, okay ka na ba? O kayo, Mm-mm. okay na ba kayo? Mm-mm. Pero hanggang hindi daw ito nagagawa, ay mukhang hindi napapanahon or hindi kaya ng depensa na humarap sa September 23. Problema yon. At actually, yung ganitong reasoning ay naging dahilan kung bakit ang depensa ay pinayagan na maipagpaliban muna yung decision, yung pagpapasya doon sa interim release. Kasi halos ready na eh. Yung sa interim release, kailangan lang naman may magsalita. Parang tatlong panig yan. Prosecution, biktima, at saka yung mga bansa. Ngayon ko nalaman na yung mga bansa pala, relevant states eh. Ako ba, interesting ito. States, kumbaga marami-rami, na nagbigay na ng kanilang pananaw sa ICC. Kaya kung iisipin mo, aba, di ready na magpasya yung ICC. Kaya parang sabi yata ng isang judge, bakit natin pagpapaliban? Pwede na. Kumbaga, the issue is ripe for adjudication. Ito na hawak na natin lahat ng impormasyon. Kaya lang kung maalala natin, mga 2 weeks ago, sabi din ni Duterte, hayaan nyo kami na sumagot sa sagot ng prosecution. Mm-mm. Pero Attorney Cristina, yung po pala ang dahilan kung bakit kagabi lumabas sa mga balita na ipagpapaliban yung desisyon for interim release, nakaapekto po pala itong request nila for status conference. Ngayon, tungkol po dun sa impormasyon na binabanggit po ng kampo ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, base po sa inyo po mga impormasyon na natatanggap din, ano po ba ito? Talagang may information or is this another way para i-delay lang po nila yung pag-usad po ng kaso? Mukhang may laman yung impormasyon, palagay ko. At for me, telling na sinasabi nila, gagamitin nila sa depensa nila yung itong impormasyon. At kung ano man ito, ay mukhang may kailangan pang pagdaanang na, kumbaga, test o kaya parang expert. May hinihintay silang expert Oo. na tumingin nitong impormasyon. Kaya, abangan natin. Ang hirap Opo. mag-speculate para hindi na rin kumbaga malito yung mga tao, wag na tayong mag-speculate. Hintayin Oo. natin kung yung mismong depensa ang magsasabi kung Oo. ano ba itong impormasyon. Pero sa atin ngayon, ang epekto, naku, nakaantabay tayo at nangangamba tuloy doon sa September 23. Pero palagay ko konting linaw lang. Kaya yung status conference, palagay ko makakatulong ito para sa prosecution tsaka sa defense na magpasya kung ano ba, sino ba ang na-late dyan, ano bang impormasyon ng kulang. So ang pupwede pala mangyari, posibleng kung sakali man napapayagan sila ng ICC, mababago po yung date for confirmation of charges, mamumove po yan from September 23 na hindi pa natin alam kung kailan.
Gaano po katagal bago desisyonan itong mga ganitong hiling ng kampo ng dating Pangulong Duterte? Dalawa yung hiling nila ngayon eh. Yung una, wag muna decidean yung interim release, and then yung pangalawa, ito nga po na baguhin yung wag muna mag-confirmation of charges, dito muna tayo sa state conference. Gaano katagal po ang desisyon dyan ng ICC? Dapat mabilis lang kasi housekeeping, pwedeng kahit isang judge lang yan eh. Parang paghaharapin lang yung dalawang partido at sabihin, "Oh, ano ba? May changes ba?" Pero, DJ Chacha, may isa pa na pending. Mm-mm. Yung kanilang, defense na challenge to jurisdiction, na wala namang jurisdiction yung court. Kaya 'wag na tayong tumuloy at all sa status conference. Kaya parang, itong ICC hindi naman sa lunod ano, pero parang medyo nasa leeg na ang kanilang, motion galing dun sa kabila. Kasi may status conference para sa kumbaga confirmation of charges kung hindi mapipigilan. At the same time, kine-question nila yung proceedings. Kumbaga dapat hindi na nga nagsisimula 'to, dapat hindi na nga tayo tutuloy dito kasi Mm-mm. wala naman kayong jurisdiction. Tapos meron pang patungkol sa interim release. Kumbaga ang lumalabas ngayon, walang magpapasya o walang magde-decide on anything. At kung puwede sana, sabi ng defense, ewan ko nga rin ano, sa September 23 dun ang panahon para magpasya. Kumbaga harap-harap, ayaw pa rin nilang matuloy yun. Kaya sabi namin, naku, nakaka-worry, nakaka-concern na maski yung defense, sila pumapayag na kasi yung interim release kung ako gusto kong lumaya, Mm-mm. aba pagpasyahan niyo na ngayon. Kaya lang, mukhang materyal at Oo. importante itong punto ng depensa nila. Oo. So abangan na lang natin kung kailan yung desisyon na yan. Na sinasabi mo, mabilis naman dapat. Pero nasa mga balita din na caught off guard si VP Sara Duterte sa The Hague. May nagtanong sa kanya kasi may mga kumakalat po na reports ngayon na nakalabas na raw ng detention facility ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero si VP Sara, nung tinanong, tumanggi po siyang sagutin na oo o hindi. Ano po ba talagang balita dito? Nakalabas ba talaga ng detention facility ang dating Pangulo? Kung sakaling nakalabas, ay posibleng, temporary lang, mabilis lang at ang isang paraan para makalabas without, kumbaga, needing court order, ganyan sa atin, eh, 'di ba? Kailangan mo ng court order, ay for medical reasons. Opo. So, posibleng may gano'n, pero yung paglabas na kumbaga patungkol sa kaso, walang gano'n. Oo, oo. For Makakalaya medical ka lamang reasons kung may lang. order mula sa court. Medical reason or emergency reason. Pero pagka mga gano'n na pinapalabas po for medical or emergency reasons, hindi po ba ini-inform yung pong mga, halimbawa po kayo yung, or abogado na may hawak din po dito sa kaso? Or even yung pong mga biktima, yung pamilya po ng biktima ng drug war? Depende yan. Hindi naman sa lagi. Mm-mm. Lalo na naalala ko yan yung pwede bang magkaroon ng medical bulletin to kay Duterte. Alam niyo hindi nila gawain yan. Lalo na sa totoo ang kanilang konsepto ay the information is not ours to give. It is the detainees. At yung detainee, kung ayaw niyang ibigay yung impormasyon, kung ayaw magka-status bulletin, medical bulletin, edi wala. Kaya kung sa mga nanghihingi niyan, balik tayo kay Duterte. Kung pumapayag siya, ay ipapakalat yan ng ICC o kaya ng defense. Pero kung hindi siya pumapayag, edi talagang hindi lalabas yang patungkol sa anything tungkol sa kanyang medical condition. Hindi magsa-status bulletin yung parang, ito na, okay naman tong, Mm. parang made-defensive ba? Ito picture nung nung sinasabi yung Mm. butot balat na, hindi naman. Hindi ganyan yung ICC. Tuloy lang sila kasi, kumbaga may doktor doon na sasabihin na okay yung tao namin. Saka, narinig ko din naman galing sa Duterte family. Mm. Okay siya, glowing. Narinig ko ba yun? Kanino ko ba narinig? Glowing, pero pumayat. Opo, opo. Okay, sige. So, Attorney Chrissy, kumbaga, ang importante po doon sa mga main case, no, tsaka sa proseso, dapat talaga maimpormahan ito pong prosecution at ang mga complainants dito. Yan po ang pinaka-importante. Bagamat kaninyo may mga pag-agam-agam o pangamba, pero hindi naman po pwedeng maglabas ng desisyon o anuman pong major po, no,
na usapin dito nang hindi kayo na bibigyan ng informasyon. Yes, Manong Okay. Ted. Yun ang importante dyan. Sige po, so attorney, muli kaming tatawag para po sa update dahil nga ito pong isyong ito ay napaka-importante, lalo na po sa usapin po ng hustisya at pananagutan. Salamat po, attorney. Salamat, ingat. Apo, thank you. Attorney Christina Conti.